kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father for He is kind, loving, gentle, merciful, and gracious. Kaya lahat na ng mga blessings ibinigay na sa atin ni Almighty Father. Ang kailangan na natin gawin ay to have faith in Him, to trust Him. And I thank Jesus Christ for the redemption of our sins. Niransom tayo ni Jesus Christ by His blood. Napakamahal ng pagkakabili sa atin. Dugo ni Jesus Christ. Kaya magpasalamat tayo kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Dahil lahat ibinigay na. Para tayo ay magtiwala sa tatay natin. Ibinigay na lahat. Para tayo ay maging obedient sa tatay natin. Kilalanin natin siya, i-acknowledge natin siya. Sambahin natin siya. Binigay na sa atin lahat. Pero dahil sa matigas ang ulo natin, kinalimutan natin siya. Pero meron pa tayong chance, no? May chance pa tayo. Hanggat nasa physical body pa tayo, may chance pa tayo. Pag wala na yung soul natin sa physical body, wala nang chance, no? It's either babalik ka kay Almighty Father, yung soul mo, or mapupunta ka sa Hades. So kaya tayo, lahat, mga anak ni Almighty Father, He created us. So yung tatay natin, napakayaman. Mayaman na mayaman yung tatay natin, siya ang nag-create din ng mundo na to. So kung yung tatay natin ang nag-create ng mundo na to, ibig sabihin, mayaman din tayo. Pero dahil sa nagpapaloko tayo, sa kasamaan, akala natin, kulang tayo, laging kulang, kasi nagpapaloko tayo. Sa evil spirit, nagpapaloko tayo. Dahil mahina tayo, hindi tayo nagpe-pray, kaya nagpapaloko tayo. Hinahayaan natin yung pride sa puso natin mamayani. Ayaw nating sumunod sa tatay natin. Pero ang totoo, mayaman tayo. Si Satan wala siyang kayang i-create. Nakikisaw-saw lang siya. Si Almighty Father, pinakamayaman. So, kanina tayo didikit, di ba? Mahilig tayo dumikit sa mayaman. So, si Almighty Father, sa Kanya tayo lalapit. Pero ang tao, gusto kasi nila ng mga earthly possessions, no? Gusto nila maging sikat. Pero after the life here on earth, ano na ang mangyayari sa soul mo? Dahil dapat nag-ipon tayo ng riches in heaven. Hindi ng kayamanan dito sa lupa dahil nabubulok. Kaya nagkakasala ang tao dahil sa puro mga earthly possessions, material things ang tingin ng tao. Lagi lang hanggang dito sa mundo ang tingin ng tao. Dito sa Revelation chapter 2, verse 8, and to the angel of the church in Smyrna write, These
things, says the first and the last, who was dead and came to life. I know your works, tribulation and poverty, but you are rich. And I know the blasphemy of those who say they are Jews and are not, but are synagogue of Satan. Do not fear any of those things which you are about to suffer. So ito na sa Book of Revelation, no? So, angel of the church in Smyrna. Smyrna came from the word na myrrh. Myrrh is oil for anointing, no? Kaya ito yung sabi dito ni Jesus Christ. Alam ko yung trabaho ninyo, yung pagdadaanan ninyo, yung kahirapan ninyo. Pero kayo ay mayaman. Kaya tayo mayaman tayo. Pag follower tayo ni Christ, mayaman tayo. Hindi man na natin nakikita dito sa mundo ang mga kayamanan. Yung tatay natin, mayaman. Kung yung tatay natin mayaman, tayo rin mayaman. At si Jesus Christ, willing siyang i-share sa atin yung inheritance, yung to reign with Him, no? And His eternal kingdom. Willing si Jesus Christ. Kaya tayo, in heaven, mayaman tayo. Yun ang for all eternity. Dito naman, kabaliktaran dito, kabaliktaran. Dito sa Revelation chapter 3, verse 17. Ito ay para sa mga church in Laodicea. You say, I am rich, I have acquired wealth, and do not need a thing, but you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Ito naman, kabaliktaran naman ito, yung mga nagsasabing ako ay mayaman, no? Yung dito sa mundo, earthly possession to. Mayaman ako, wala akong kailangan, nasa sa akin na lahat. Pero ang sabi ni Jesus, hindi mo nare-realize, ikaw ay wretched, nakakaawa ka, pitiful, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so you can become rich, and white clothes to wear, so you can cover your shameful nakedness, and salve to put on your eyes, so that you can see. Kaya yung kayamanan dito, sa mundo na to, nasisira to. Si Jesus mismo ang nagsabi nito. Pinaparealize niya sa atin kung ano ang totoong kayamanan at kung ano ang peke. Kaya si Jesus Christ, hindi lang natin siya teacher, Savior natin siya, King natin. And nagpapatawad si Jesus ng kasalanan gaya ni Almighty Father. Kaya God din si Jesus Christ. Kaya lagi tayo magpapasalamat. Dahil tinuturuan tayo. Para yung soul natin mapunta sa tatay natin. Kaya tayo tinuturuan ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ, at tsaka ng Holy Spirit. Dahil yun ang pinaka-importante, yung kaluluwa natin, kasi for all eternity yun hindi namamatay ang kaluluwa. Yung second death, nasa Bible, ulitin ko, ibig sabihin nun wala ka ng future, walang hope. Second death is in Hades. Kaya lahat ng nandito sa Bible, no, nagko-corroborate, no? Sakto-sakto siya. Yung nagme-merge lahat ng mga sinasabi ni Almighty Father tungkol sa tunay na kayamanan, tungkol sa buhay, tungkol sa kasalanan. Paulit-ulit sinasabi dito sa Bible. Paulit-ulit tayo tinuturuan yung mga trials and tribulations. Hindi natin naiintindihan. Ang tingin lang kasi ng tao, puro kayamanan. Kailangan yumaman ako. Kailangan yumaman ako sa mundo na to. Kailangan na maipakita ko sa buong mundo na ako.
Laging yon, no? Pero kung titignan mo, asan na ngayon yung mga dating mayayaman? Asan na ngayon yung mga dating sikat? Asan na sila? Naging abo na. Kaya habang nandito tayo sa mundo, anong gagawin natin? Magpe-pray tayo. Magpapasalamat sa tatay natin. Acknowledge natin siya. Para makapag-ipon tayo ng riches in heaven. Kasi ang mundo na to ay testing site. Testing center. Hindi ito pang matagalan. Ang lifespan ng tao hanggang 120, di ba? Nabasa natin. And up to now, walang maipaliwanag ang science kung bakit hanggang 120 lang ang buhay ng tao. Wala makapagpaliwanag. Pero nandito sa Bible, lahat ng kasagutan. Ayaw naman maniwala ng ibang tao tungkol sa Bible. Dahil binubulag sila ni Satan, no? Pero tayo, dahil isa tayo sa mga pinili ni Almighty Father, hindi tayo ang pumili kay Almighty Father. Siya ang pumili sa atin. Kaya magpasalamat tayo. At ngayon may chance tayo, lagi tayo magbabasa ng Bible, lagi magpe-pray. Anytime, anywhere. So last time we read Isaiah chapter 36. So it was about King Hezekiah. He was being threatened by King Sennacherib of Assyria. So pinadala ang isang emissary niya, yung general niya na si Rabshakeh. Sinisira nila si King Hezekiah, pati ang pangalan ni Almighty Father. Niyayabangan nila. Hindi pwedeng magyabang ka kay Almighty Father. Lagot ka pag nagyabang ka. Hanggang ngayon, kung kakalabanin mo si Almighty Father, hindi man napapansin ng ibang tao, or hindi mo man mapapansin, si Almighty Father, pinagtatagol niya, sarili niya. Powerful, si Almighty Father. Kaya dapat meron tayong takot sa tatay natin. May respeto, may pagmamahal. Acknowledge Him, worship Him. In spirit and in truth. Yun ang gusto ni Almighty Father. In spirit and in truth. It means walang idol, no? Hindi ka titingin sa idol, kundi in spirit and in truth. Dahil nabasa natin dito sa Isaiah na maririnig mo ang voice behind your ears na nagdidirect sa'yo to the right path. Okay? So, sino yung nagdidirect sa atin to the right path? Yung teacher. Sino yung teacher? Si Jesus Christ. Ang Holy Spirit. No? Kasi may mga tao, paano mo nakakausap si Almighty Father? Makakausap mo, paano mo maririnig ang kanyang boses? Minsan may mga taong hindi nila maipaliwanag. Pero ipapakita mo ito yung verse sa Bible. Andito, oh. Sa Bible, oh. Andito, oh. Ipakita niya yung verse dito sa Isaiah. Ang naglagay ng verse dito at saka chapter ay si Estienne, Robert Estienne. No? Pero before, wala naman talagang verse and chapters. Nilagyan lang ni Robert Estienne. At naging Christian siya. Dahil sa pagbabasa niya ng Bible na-enlighten siya, naliwanagan siya, nakilala niya si Almighty Father, si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Kaya tayo dapat lagi magbabasa ng Bible, no?
So, itong si King Hezekiah, king siya ng Judah. Lahi ni David. So, ang kausap ng Rabshakeh ay si Eliakim, si Shebna, tsaka si Joah, mga tauhan ni King Hezekiah. Ngayon, bumalik, sinira nila yung kanilang mga damit. Nung pumunta sila kay King Hezekiah, dahil nga sa naglalament sila, nagmumorn. Ganun ang tao noon, time na yon. Sa Israel, pag naglalament ka o nagmumorn ka, sinisira mo yung clothes mo. Tapos, nagsusuot ka ng sako. Noong time na yun, ano. So, ituloy natin ngayon dito sa Isaiah chapter 37. And so it was when King Hezekiah heard it, that he tore his clothes. So, pati si King Hezekiah, sinira niya rin yung kanyang damit. Kahit mahal yung damit niya dahil king siya, di ba? Sinira niya yun. Covered himself with sackcloth and went into the house of the Lord. Kasi ito yung pagluluksa, nagmumorn, nagsisisi, naghihingi ng tulong. It's wala nang pag-asa, ganun, hopeless case. Kaya ganito ang ginagawa nila. Kasi lahat tayo nasa hopeless case, alam niyo ba yan? Kahit hindi man natin siraan yung damit natin, basta yung heart natin, wholeheartedly. Give it to God. Wholeheartedly. Hindi ba makita sa face mo na malungkot ka? Or you are suffering? But the Lord knows our hearts. Each one of us, He knows our hearts. If we are suffering, if we are depressed, devastated. So pag ganun, lalapit tayo lagi sa tatay natin to strengthen us. Kasi si Almighty Father, kaya tayo lalapit sa Kanya, siya yung nagbibigay sa atin ng strength. Nire-refresh niya yung soul natin. Binibigyan niya tayo ng hope. Kaya si King Hezekiah, ganun ang ginawa niya. Walang malapitan. Mga taong walang malapitan kay Almighty Father. Mga orphans, mga widows, mga people who are being rejected by the society. Ang lalapitan natin si Almighty Father because He's powerful. Na kahit na yung mga king, kay Almighty Father lalapit, king ng mga mundo na to, ng mundo na to. Kay Almighty Father lalapit kasi walang magagawa ang tao. Ang may magagawa si Almighty Father. Ang may magagawa, ang may power si Almighty Father. Then he sent Eliakim, who was over the household, Shebna the scribe, and the elders of the priests, covered with sackcloth to Isaiah the prophet, the son of Amos. So nagpunta si Shebna, Eliakim, and elders ng mga priests. Ang suot-suot nila sackcloth or sako. Pag sako, di ba yung mababang klase ng tela yon, pinakamura. Nakakita naman siguro kayo ng sako, di ba? Sako ng bigas, ganon. Sako ng harina. Ganon ang suot-suot nila. To Isaiah, the prophet, the son of Amos. Kaya Isaiah, kaya nga diba dati sabi ko, yung prophet, kinakausap ni Almighty Father to give warnings to the people. And also, yung mga tao, they seek the Lord's advice through prophets. So itong si Isaiah, totoong prophet to ni Almighty Father. Ngayon, yung mga tao ngayon na may mga kunyari, alam yung mga taong, mga kunyari, prophet yun eh. Maraming tao ngayon nagpapanggap na prophet sila, but they are false prophets.
Di ba nabasa natin, synagogue of Satan, dito sa Revelation? They say they are Jews and are not, but are synagogue of Satan. Mga sinungaling, congregation of Satan. Marami. Ginagamit ng pangalan ni Almighty Father to acquire money, to acquire tithe, to acquire the trust of the people. Pero yung gawa naman, through their works, sa pakikitungo sa tao, nag-iimbento ng mga salita. Or kung yung salita nila, kinukuha nila sa Bible, tapos ina-apply nila sa sarili nila, na kunyari, sila yung prophet, or kunyari, sila yung padala ni Almighty Father. May mga ganun klase na tao. And then, ang gagawin naman ng mga tao na yun, ay kukuha naman ng pera ninyo. Ganon. Ha? Maraming ganon. Naghihingi ng tithes and offering, cult yun. Wala ko nakita dito na nanghingi ng tithes and offering sa Isaiah. Ang nagbibigay ng tithes and offering, ang mga Israelites sa mga Levites, high priests. May Levites ba na dito sa Pilipinas ngayon, or sa mga Levites lang 'yon, ha? Ang binibigyan ng tithes. Pero ngayon hindi na, dahil dumating na si Jesus Christ. Ang gusto ni Jesus Christ, denying ourselves, taking up our cross and following Him. Our whole being, okay? Not just 10%. Na iba yung covenant simula nung ipako si Jesus on the cross, and then He rose again after the third day. On the third day, He rose again, no? So, nasira yung covenant, nakita yung temple, yung curtain from top to bottom, nasira. So, the covenant has been broken already when Jesus Christ died on the cross. So, iba na ang covenant, not just 10%, but our whole being. And it's not money. You give offering to your congregation because it's the result of your faith in Christ. No, naintindihan niyo? It's a result of your faith, and hindi ka nabibigay ng money because that is what is being taught in the Bible. No, because the covenant has been broken already. It's under the old covenant yon. Kay Jesus Christ, our whole being, ibenta mo lahat ng kayamanan mo, ganun kay Jesus Christ. Sell all your riches and then give it to the poor, yun ang napagbentahan, and then come and follow me. Sabi ni Jesus Christ doon sa rich man. Hindi niya sinabing mabigay ka ng 10%. Ha? Love, justice, and mercy. Dapat ginagawa yon instead of the tithe. Mas yun ang importante. Sabi ni Jesus, di ba? So dito may mga elders of the priests dito, si King Hezekiah, kasi nga Jew sila, no? And they said to him sa verse 3, Thus says Hezekiah, this day is a day of trouble and rebuke and blasphemy. For the children have come to birth, but there is no strength to bring them forth. Nagpapasabi si King Hezekiah, hindi mismo si King Hezekiah nagpunta, kundi yung scribes, elders of the priests, si Shebna, no? Tsaka si Eliakim, nagpunta kay Isaiah. Ang pagkakasabi, sabi ni King Hezekiah, this day is a day of trouble and rebuke and blasphemy. Problema, no? Trials. For the children have come to birth, but there is no strength to bring them forth. It may be that the Lord your God will hear the words of the Rabshakeh, whom his master, the king of Assyria, sent to reproach the living God, and will rebuke the words which the Lord your God has heard. Therefore, lift up your prayer for the remnant that is left.
Yun ang pinapasabi ni King Hezekiah kay Isaiah. Na nagsusumbong si King Hezekiah kay Isaiah, pakisabi kay Almighty Father, Lord your God, na pakinggan yung narinig ba niya yung sinabi ni Rabshakeh na nagsasalita ng mga masasama laban kay Almighty Father. Kaya ipag-pray ninyo. Yun ang pakiusap ni King Hezekiah kay Isaiah. So the servants of King Hezekiah came to Isaiah, and Isaiah said to them, "Thus you say to your master." Ito ang sasabihin niya sa inyong master or sa inyong king, sabi ni Isaiah kay Shebna, Eliakim, at saka sa elders of the priest. "Thus says the Lord, do not be afraid of the words which you have heard, with which the servants of the king of Assyria have blasphemed me. Huwag kayong matatakot sa mga salita na sinabi ni Rabshakeh ng patungkol sa sinasabi ni King Assyria na blaspheme sa pangalan ko." Sabi ni Almighty Father, na inirelay ni Almighty Father kay Isaiah, at si Isaiah naman inirelay niya kay Eliakim, Shebna, and the elders of the priests. Na yung mga yun naman ay irelay naman la kay King Hezekiah. "Surely I will send upon him, and he shall hear a rumor, and return to his own land, and I will cause him to fall by the sword in his own land." Idinagdag pa, no? "Magpapadala ako sa kanya ng spirit. Makakarinig siya ng rumor or usapin, at babalik siya ngayon, si King Sennacherib, si King Sennacherib sa kanyang lupain, at ang mangyayari sa kanya, I will cause him to fall by the sword." Mamamatay siya sa pamamagitan ng kanyang sword, or ng ano man tagang sword, kutsilyo, espada, sa kanyang sariling lupain. Then the Rabshakeh returned and found the king of Assyria warring against Libnah. So, ganoon nga ang nangyari. Nung pagkabalik ni Rabshakeh, nakita niya yung king of Assyria na si Sennacherib nakikipag-away against Libnah, for he heard that he had departed from Lachish. So pag may problema tayo, kay Almighty Father tayo agad lalapit. Huwag tayo lalapit sa kung sino-sino. Magpapray agad tayo kay Almighty Father. Ngayon kasi, wala nang prophet. Sinong meron nga tayo? Si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Kaya, ang magpapray tayo kay Jesus Christ at sa Holy Spirit. Kaya nga, di ba pag magpapray tayo, in Jesus' name we pray, Amen. Almighty Father, ganon. Almighty Father, ganito ang nangyari sa... Kwento mo na totoong tatay kasi natin siya. Kaya ikwento natin, kahit alam na ni Almighty Father, yung mga nangyayari sa atin, ikwento natin. Kausapin natin siya. Magsumbong tayo. Almighty Father, tatay ko, ganito ang nangyari sa akin. Matutuwa si Almighty Father nun. Yung mga tatay ng mga tao dito sa mundo, wala namang magagawa. Mga biological father nyo or yung mga kinikilala nyo tatay dito sa mundo, wala naman magagawa yun. Walang power yun. Si Almighty Father, ang nasa kanya lahat ng power. Minsan, hingi kayo sa tatay ninyo ng tulong, wala rin maibibigay, diba? Kasi yung tatay rin ninyo nangangailangan din ng tulong. Yung tatay ninyo sa mundo. Kaya kailangan natin hinga ng tulong talaga. Yung tatay natin in heaven. Nasa sa kanya lahat ng power.
At gagamitin natin ang pangalan ni Jesus Christ dahil sabi ni Jesus Christ, gamitin niyo ang pangalan ko. So, when we pray through the power of the Holy Spirit, and we will use the name of Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Amen. Amen means truly, no? So, gano'n nga nangyari nung pagbalik ni Rabshakeh sa kanyang lupain. Di ba si Rabshakeh parang emissary or chief of staff ni King Sennacherib? Wala si King Sennacherib. Nakikipag-away sa Libna. For he heard that he had departed from Lachish. And the king heard concerning Tirhaka, king of Ethiopia, he has come out to make war with you. So when he heard it, he sent messengers to Hezekiah. Saying, thus you shall speak to Hezekiah, king of Judah, saying, do not let your God, in whom you trust, deceive you, saying, Jerusalem shall not be given into the hand of the king of Assyria. Salbahe si King Sennacherib, no? Narinig ng king concerning Tirhaka, king of Ethiopia. So, king of Ethiopia, alam niyo naman kung nasa yung Ethiopia, di ba? He has come out to make war with you. Kasi doon, may mga usap-usapin din, kahit walang mga text, no? Walang email. Mabilis nakakadating yung mga balita. Kaya yung king ng Ethiopia, si Tirhaka, alam niya, he has come out to make war with you. So when he heard it, nung marinig ni Sennacherib yun, nagpadala siya ng messenger kay Hezekiah saying, thus you shall speak to Hezekiah, king of Judah, saying, do not let your God in whom you trust deceive you, saying, Jerusalem shall not be given into the hand of the king of Assyria. So sinungaling itong si Sennacherib. Minamalit niya si Almighty Father. Sinasabi niya na huwag kang magpapaloko sa iyong Diyos. Salbahe si Sennacherib. Sa buhay natin, no, may mga taong ganito. Kaya mo yan, di mo kaya yan. Ha? Yung may imamaliit ka, no? Huwag kang maniniwala. Basta nasa sa atin, nakapanig si Almighty Father. Huwag tayong matatakot. May mga tao na nagmamalayan sa atin, nagpa-persecute sa atin, nagmamaliit sa atin. Hayaan natin yun sila. Pero tayo, dahil kilala natin kung sino tayo, kilala natin kung sino ang tatay natin, huwag tayong magpapapekto. Ganito kasi ang ginagawa ni Sennacherib kay Hezekiah. Kung kilala natin yung tatay natin, alam natin na mahal tayo ng tatay natin. Nakakaranas man tayo ng trials and tribulations, alam natin na yung kalakasan natin, yung tatay natin, na isa-save niya tayo. Na tinetest tayo ng tatay natin, ina-allow niya yon for us to become strong like Jesus. So if we trust Him, He will save us, no? He will strengthen us. He will uplift our spirit. Alam niyo diba yung ibon? Para matutong lumipad ang ibon, ang alam ko eagle yun eh. Para matutong lumipad yung eagle, ano ba yung tawag sa eagle na maliit? Eaglet? Kinukuha niya yung kanyang mga ibon na maliliit, tapos inuhulog niya. Akala mo hindi niya mahal yung kanyang mga maliliit na ibon. Ano? Mahal niya yon. Pero pag hulog ng mga maliliit na ibon na yon, nakasalo yung ibon, yung nanay na ibon sa ilalim para hindi mamatay yung kanyang mga anak. Para matutong lumipad. Ganon ang ginagawa sa ating Almighty Father. Para matuto tayong magtiwala sa Kanya. Ina-allow niya tayo na mahulog. Pero nandun siya sa ilalim, nakasalo siya. Kaya magtiwala tayo sa tatay natin. Nakasalo ang tatay natin. Alam niya yung kanyang ginagawa.
Ang kakailanganan natin gawin ay magtiwala sa tatay natin. Sana naintindihan niyo siya sabi ko, no? Verse 11, Look, you have heard what the kings of Assyria have done to all lands by utterly destroying them, and shall you be delivered? Nakita mo na kung ano ang ginawa ng king of Assyria sa lahat ng mga lands. At diba, sinira to, diba? Sabi ni King Sennacherib. So, pinapahina niya ang loob ni King Hezekiah. Have the gods of the nations delivered those whom my fathers have destroyed, Gozan and Haran and Rezeph, and the people of Eden who were in Telassar? Sinasabi ni King Sennacherib. Yung mga binabanggit niya yung mga lugar na mga sinakop ng kanyang mga ninuno, yung Gozan. Gozan means quarry, Haran means mountain. So, iba-ibang mga lugar to. Sa quarry, sa mountain, sa Rezeph. Yung Rezeph, caravan naman ng mga tao. And the people of Eden who were in Telassar. So, place of pleasure in the Assyrian hill. So, iba-ibang mga lugar, iba-ibang mga klaseng tao na sinakop ng King of Assyria. Where is the king of Hamath? The king of Arpad, the king of the city of Sepharvaim, Hena and Iva. Asa na sila? Sabi ni King Sennacherib. So itong mga binanggit ng mga king na to, mga powerful kings to, mga may fortress, may mga citadel sila. City of Redemption, yung isa, city of two book towns, dalawang city pa to. Ito namang Hena sa Mesopotamia at yung Iva ay overturning city or place. So ito yung mga sinakop ng King of Assyria, mga ninuno ni Sennacherib. So nasa letter pala yun, no? And King Hezekiah received the letter from the hand of the messengers and read it. And Hezekiah went up to the house of the Lord and spread it before the Lord. So wala pang text message nun, wala pang email, wala pang snail mail. So ang meron ay messenger. Tao, naglalakad. Ilang araw maglakad yun bago makakarating kay Hezekiah yung letter. So nabasa ni Hezekiah yung letter na wag maniwala kay Almighty Father. May bastos, no? Si Sennacherib. Nasa letter pa niya sinulat. Then, Hezekiah prayed to the Lord, saying, O Lord of hosts, God of Israel, the one who dwells between the cherubim, you are God, you alone, of all the kingdoms of the earth. You have made heaven and earth. Nakita niyo yung prayer ni Hezekiah? Worshiping the Almighty Father. First and foremost, worship the Almighty Father. Acknowledge Him that is powerful, that is worthy to be worshipped and adored, and exalted on high. Gaya ng prayer din ni Jesus Christ, di ba? Nang tinuruan tayo yung framework kung paano mag-pray. Our Father who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Di ba? So, una, we should be worshiping our Father. Worship Him first and foremost. Acknowledge Him that is powerful. Acknowledge Him that He is our Father. Because He is truly our Father, our Creator. Because He is truly amazing and powerful. Kaya ang unang prayer na binanggit ni Hezekiah, so he praised the Almighty Father. Verse 17, Incline your ear, O Lord, and hear. Open your eyes, O Lord,
and see and hear all the words of Sennacherib, which he has sent to reproach the living God. Sabi ni Hezekiah kay Almighty Father, pakinggan nyo, Lord, dinggin nyo, buksan nyo yung mata nyo, Lord. Tingnan nyo, nagsusumbong. Ha? Nagsusumbong si Hezekiah, parang bata. So tayo din, magsusumbong din tayo sa tatay natin. Lord, may problema ako, Lord. Tulungan mo ako, Lord. Ganon. Ha? May nangaaway sa akin, Lord. Yung ganon. Parang bata, magpapakumbaba tayo. Kasi anak niya tayo. Kahit matanda na si Hezekiah, tingin sa atin ni Almighty Father, anak niya. Kahit matanda na tayo, anak niya tayo. Kasi nga, siya nag-create sa atin. Sobrang tanda na ni Almighty Father. Hindi man kita sa itsura niya na matanda siya, no? Hindi makikita. Kahit si Jesus Christ. Matanda na din si Jesus Christ. Yung body lang niya, ang bata, nung ipinanganak, naging baby siya, nung ipinanganak, naging tao. Pero yung soul, yung essence, yung spirit, matanda na. Tayo. Bago pa man tayo, buhay na si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Kaya tayo ay anak niya dahil create niya tayo. Pero yung soul natin, matanda na din. Sabay-sabay na tayong create. Hindi lang sabay-sabay tayong ipinanganak. So may mga kasabi na nauna ka lang ipinanganak sa akin. Yung gano'n. Nauna ka lang ipanganak sa akin. Pero totoo, yung soul natin, sabay-sabay create ni Almighty Father yun. Kaya nga diba sa end of time, sabay-sabay din tayong bibigyan ng inheritance. Naintindihan niyo ba ako? Diba sa Book of Daniel, mag-rest ka muna, Daniel, and after that, antayin mo muna yung mga brothers and sisters to receive the inheritance. Saan na ba yun? Saan na ba yun? Lagi ko nawawala yun Nasa Daniel to at nandun din sa Book of Revelation. Saan na ba yun? Daniel chapter 12 verse 13. But you, go your way till the end, for you shall rest, and will arise to your inheritance at the end of the days. So, hindi pa nakukuha ni Daniel up to now yung kanyang inheritance. No? Ha? Dun sa Book of Revelation naman, wait until Revelation chapter 6 verse 11. Then a white robe was given to each of them, and it was said to them that they should do rest a little while longer
until both the number of their fellow servants and their brethren who would be killed as they were was completed. Magre-rest din ang mga nauna sa atin, nagpapahinga in heaven. Hanggang lahat ay makumpleto na, and that's the time na ibibigay sa atin ang inheritance. So, sabay-sabay ang graduation. Kaya ang tingin sa atin ni Almighty Father, pantay-pantay tayo. Walang matanda, walang bata. Kasi nga, sabay-sabay niya tayong create at sabay-sabay niya rin sa atin ibibigay ang ating inheritance. So, bumalik na tayo dito, no? Kaya kung lalapit tayo kay Almighty Father, magsumbong tayo. I-ano natin, na parang mga bata, na wala talaga tayong magagawa kung wala si Almighty Father. Truly, Lord, the king of Assyria have laid waste all the nations and their lands. Sa verse 18, sabi ni King Hezekiah, and have cast their gods into the fire. For they were not gods, but the work of men's hands, wood and stone. Therefore, they destroyed them. Sabi ni Hezekiah kay Almighty Father, Lord, sabi niya, yung king of Assyria, sinira na lahat ng mga nations at saka yung mga lands nila, yung mga tao. Pati yung mga gods nila, sinunog na rin. Yung mga gods na gawa ng kamay ng tao, yung gawa sa wood, gawa sa kahoy at gawa sa simento or gawa sa bato. Kaya sila ay nasira. Now, therefore, O Lord our God, save us from his hand, that all the kingdoms of the earth may know that you are the Lord, you alone. Lord, save mo ako at ang aking mga pinamumunuan laban sa kanyang mga kamay, nang sa ganon, makita ng buong mundo na ikaw ang totoong Diyos. Ikaw lang, wala nang iba. Kaya tayo magpipray tayo, Lord, walang makakatulong sa akin, Lord, kundi ikaw lang. Ikaw lang ang powerful, wala nang iba. Ganon din tayo magpipray. Sa'yo lang ako nagtitiwala. Yung ibang mga tao, wala akong mapagkakatiwalaan, Lord. Mahihina ang mga tao, Lord. Sa'yo lang ako magtitiwala. Ganon ang magpag-pray tayo. Itataas natin ang pangalan ni Almighty Father. Magpapakumbaba tayo sa Kanya. Lalapit tayo sa Kanya na parang mga bata, na magsusumbong tayo. At sabihin natin na ikaw lang, Lord, na totoo naman na si Almighty Father lang ang makakatulong sa atin. Wala lang iba. Yung iba mga tao paasa lang. Kunyari pag may problema ka, lapit ka lang sa akin. Ayan, ganun, di ba? Kung may problema ka, may problema ka ba sa government? Lapit ka lang sa akin. Ayusin natin yan. Madaling kausap ako. Hindi ka hindi ka matutulungan ng mga taong yan. Papaasa lang yun, nagpapabida lang yun, nagpapabibo lang yun, papayabang lang yun. Nakakita na daming taong ganun. Ha? Walang makakatulong. Ang makakatulong sa atin si Almighty Father. Mahina ang mga tao. Ang pagtitiwala natin yung tatay natin, wala nang iba. Madidisappoint tayo pag magtitiwala tayo sa tao. Pero pag kay Almighty Father tayo magtitiwala, hindi tayo madidisappoint. At i-bless pa tayo ni Almighty Father. Alam niyo yun, ano? Hindi na tayo disappointed, i-bless pa niya tayo, mapapalapit pa tayo sa Kanya. Makakasama pa natin siya sa Kanyang kaharian. Win-win situation lagi kay Almighty Father. Hindi na-realize ng mga tao kasi nakatingin lang sila sa mundo na to. Si Almighty Father lahat ang nakakaalam, no? Halimbawa, may pray kayo na hindi binigay ni Almighty Father. Alam niyo yung Almighty Father kung ano makabuti sa iyo. Kung ano ang bagay na makakapagpalapit sa iyo kay Almighty Father nang sa ganun masave ang kaluluwa mo.
Laging ganun ang isip ni Almighty Father, kailangan masave ang kaluluwa ng tao na to. Kung ibibigay ko lahat ng mga gusto niya, masisira siya, mapapalayo siya. Kaya alam ni Almighty Father kung ano ang dapat niya ibigay sa atin. Kasi ayaw niya tayong mawala. Ngayon, kung matigas ang ulo natin, tayo naman ang gumagawa ng, hindi, gagawa ako ng paraan kahit ayaw ni Almighty. Masisira ang buhay mo. Sira na ang buhay mo, pupunta ka pa ng impyerno. O, kasama mo ron, ang lagkit doon, mga aspalto, na malagkit, tar, pitch black, madilim, mainit. Kaya niyo ba yon? O, yun lang isipin mo, Lord, di ko kaya mainit, ayoko. Yun lang isipin ninyo no? So verse 21, Then Isaiah, the son of Amos, sent to Hezekiah, saying, Thus says the Lord God of Israel, because you have prayed to me against Sennacherib, king of Assyria, this is the word which the Lord has spoken concerning him. Nagpaabot ng salita si Isaiah na sumagot si Almighty Father. Ito ngayon ang sabi ni Almighty Father dahil nag-pray ka sa kanya against kay Sennacherib, king of Assyria. Ito ngayon ang sagot ni Almighty Father sa'yo. The virgin, the daughter of Zion, has despised you, laughed you to scorn, and the daughter of Jerusalem has shaken her head behind your back. Whom have you reproached and blasphemed? Against whom have you raised your voice and lifted up your eyes on high? Against the Holy One of Israel. Ito ang pinapasabi ni Almighty Father against kay King Sennacherib. The virgin, the daughter of Zion, has despised you. Sino yung the virgin, the daughter of Zion? Yung mga kasama ni Almighty Father. Has despised you, laughed you to scorn. The daughter of Jerusalem has shaken her head behind your back. Mga kasama ni Almighty Father. Kasi may mga kasama si Almighty Father doon, mga anak niya, mga nauna na sa atin, no? So, alam din ng mga tao in heaven na soul na sila, alam nila yung nangyayari rin dito sa mundo. Kaya, aware din sila. Sa verse 23, whom have you reproached? Sino yung sinisiraan? Against whom have you raised your voice? Kanina mo tinataas yung boses. And lifted up your eyes on high against the Holy One of Israel. But your servants you have reproached the Lord and said, By the multitude of my chariots I have come up to the height of the mountains, to the limits of Lebanon. I will cut down its tall cedars and its choice cypress trees. I will enter its farthest height to its fruitful forests. Siniraan mo ang pangalan ni Almighty Father sa mga servants mo. Marami kang mga chariots. Puputulin ko ngayon ang mataas na cedar. Ibabagsak kita. Ibig sabihin, prideful ka. Mayabang ka, ibabagsak kita. And its choice cypress trees, I will enter its farthest height to its fruitful forest. I have dug and drunk water, and with the soles of my feet I have dried up all the brooks of defense. Ito ang sagot ni Almighty Father dun sa kumakalaban sa kanyang si King Sennacherib, dahil nga si Sennacherib, binabastos niya si Almighty Father. Hindi pwedeng bastusin si Almighty Father. Up to now, hindi siya pwedeng bastusin. Titiis lang ni Almighty Father for now. Kasi marami pang mga tao na lalapit kay Almighty Father. Hindi pa ripe for harvest sa ngayon. Ngayon, hindi pa ripe for harvest. Hindi natin alam bukas, sa isang araw, hindi natin alam kung kailan magiging ripe for harvest. Sa ngayon, hindi pa ripe for harvest.
Kaya inaalaw pa ni Almighty Father na bastusin siya ng mga tao. Pero pag ripe for harvest na, ayun na. I have dug and drunk water, and with the soles of my feet I have dried up all the brooks of defense. All the brooks of defense. Did you not hear long ago how I made it from ancient times that I formed it? Now I have brought it to pass that you should be for crushing fortified cities into heaps of ruins. Hindi ba narinig matagal na panahon pa kung paano ko ginawa ang mundo? How I made it from ancient times that I formed it. Now I have brought it to pass that you should be for crushing fortified cities into heaps of ruins. Therefore, their inhabitants had little power. They were dismayed and confounded. They were as the grass of the field, and the green herb as the grass on the housetops, and grain blighted before it is grown. Sabi ni Almighty Father. They were dismayed. Dismaya sila at nalungkot, no? Magaganda sila, grass of the green of the field. As the grass on the housetops, and the grain blighted before it is grown. Yun ang sabi ni Almighty Father. Bago pa man lumaki, nabulok na. The grain blighted before it is grown. Yung mga nangaaway kay Almighty Father, yung hindi siya ina-acknowledge, bago pa man lumaki, bulok na agad. Si Almighty Father ang gumawa ng mundo na to. Kaya hindi siya dapat binabastos. But I know your dwelling place. You're going out and you're coming in, and your rage against me. Because your rage against me and your tumult have come up to my ears, therefore I will put my hook in your nose and my bridle in your lips, and I will turn you back by the way which you came. Nakakatakot magalit si Almighty Father. Ngayon hindi pa nagagalit si Almighty Father niyan. Although galit siya ngayon, hindi pa niya binubos yung kanyang galit sa mga tao. Nakakaranas lang tayo ng calamities. Lindol, flood, tsunami, paikot-ikot yung mga angels of the Lord na gumagana na, yung horsemen, yung dito, hindi pa gumagana ang horsemen dito, no? Wala pa si Jesus dito, si Isaiah. Pero ngayon, dumating na si Jesus Christ, yung kanyang, yung first coming, yan, pinanganak siya, at nang ipinako siya, yung kanyang first coming, no? Tapos, nung ipinako siya, and then after that, yung nasira na yung templong 70 AD, no? Ayun na. Umpisa na. Dito sa verse 29, yung galit ni Almighty Father. Lalagyan niya ng hook ang ilong, yung sinikerib. Lalagyan ng bridle, yung lips, may takip. Alam niyo yung bridle lang yung sa kabayo? Ha? Yung may tali yung kabayo, tapos may hook yung nose. Ang hirap nito. And I will turn you back by the way which you came. Babalik kita kung saan ka pinanggaling, kung saan ka nanggaling. Saan ba nanggaling? Sa putik. Yun. Doon tayo galing eh. Lahat tayo. Kung saan ka galing, doon kita ibabalik. Kung saan ka galing, doon kita ibabalik. Saan ba tayo galing? Galing tayo sa putik, sa alikabok. Kaya si Sennacherib, babalik niya sa alikabok. Sa verse 30, this shall be a sign to you. You shall eat this year such as grows of itself. In the second year, what springs from the same. Also in the third year, sow and reap. Plant vineyards and eat the fruit of them. And the remnant who have escaped the house of Judah
shall again take root downward and bear fruit upward. For out of Jerusalem shall go a remnant, and those who escape from Mount Zion. The seal of the Lord of hosts will do this. Therefore, thus says the Lord concerning the king of Assyria, he shall not come into this city, nor shoot an arrow there, nor come before it with shield, nor build a siege mound against it. Hindi siya makakapunta sa city ng Judah. Kahit na araw, wala siya magagawa na mailabas siyang araw doon. Kahit may shield siyang dala, hindi niya mailalabas. Kahit na yung meron siyang maggawa siya ng siege mound against it, hindi niya magagawa. Sabi ni Almighty Father, by the way he came, by the same shall he return, and he shall not come into this city, says the Lord. Kung paano siya lumabas, kung paano siya dumating, ganun din siya aalis. Galing sa putik, babalik sa putik, galing sa alikabok, babalik sa alikabok. For I will defend this city to save it for my own sake and for my servant David's sake. Didepensahan ko ang city ng Judah, sabi ni Almighty Father, para sa akin at para na rin sa servant ko na si David, yung promise ko kay David, sabi ni Almighty Father. Kaya sinabi ng Almighty Father, for my own sake, yung sa sake ni Almighty Father, kasi yung promise niya, ayaw ni Almighty Father sirain yung promise niya na yung Judah ay masira at yung promise niya kay David. Dahil si David ay maayos sa paningin ni Almighty Father. May promise siya kay David. Ayaw niyang masira yun. And then the angel of the Lord went out and killed in the camp of Assyrians 185,000. Ang dami, pinatay. The angel of the Lord. Nakakatakot magalit si Almighty Father. Hindi naiintindihan ng mga tao ngayon yung galit ni Almighty Father. Hindi nila alam kung gaano ka-powerful si Almighty Father. Kaya ito nangyari, no? Kaya ito nangyari para maisulat ito sa Bible, para maisulat ni Isaiah, para maiparating sa atin kung gaano ka-powerful si Almighty Father. Warning to sa atin. Hindi lang para marami kasi factor para matuto si Hezekiah, magtiwala kay Almighty Father na wala siyang magagawa sa sarili niya. And also, this is for us. Pag nagtuturo si Almighty Father, hindi lang isang tao o isang group of people lang ang tinuturuan niya. Naintindihan ninyo? Na kaya nakasulat din sa Bible to, itinuturo din sa atin na siya ay powerful. Kaya nasa Bible to. Hindi lang to para kay Hezekiah na ma-save yung lugar ni Hezekiah na yung promise niya. Kundi para sa atin, yung promise ni Almighty Father. Kung ano yung promise ni Almighty Father, gagawin niya, gaya ng ginawa niya dito. Para rin sa atin to. Baka sabihin niyo, kay Hezekiah lang yan. Hindi, para din sa atin ito. Ipinapakita ni Almighty Father yung kanyang salita. Kaya ang daming proof ni Almighty Father Through His prophets, ang daming proof, pero yung mga tao ayaw pa rin maniwala. Kaya yung galit ni Almighty Father, padami ng padami sa mga tao. So maraming namatay. Walang ginawa si Hezekiah, pero patay lahat. 185,000. Galing ni Almighty Father.
Walang ginawa si Hezekiah. Kamay lahat ni Almighty Father. Excuse. Utos lahat ni Almighty Father. Kaya tayo, we don't have to do anything. If we pray to God and we have problems, we don't have to do anything. Because our God is powerful. Ito ang tinuturo niya sa atin. Hindi lang kay Hezekiah, powerful ang tatay natin. Kung isisik natin lang si Almighty Father with our wholeheartedly, no? Makikita mo lahat yung kamay ni Almighty Father. This is the work of my Father. This is what my Father did. This was what my Father said. And up to now, kung ano yung sinasabi ni Almighty Father, it still stands. How amazing our Father is. So, ano ngayon ang nangyari kay Sennacherib? Walang ginawa si Hezekiah. Anong ginawa ni Hezekiah? Nagpakumbaba kay Almighty Father. Yun ang ginawa ni Hezekiah. Nagpakumbaba. In-acknowledge niya wala siya magagawa. Tayo rin, i-acknowledge natin wala tayong magagawa. Magpapakumbaba tayo. At si Almighty Father lahat ang gagawa. For us, we don't have to do anything. Imagine, hindi ba kayo nagugulat? Bigla-bigla na lang. Ganon si Almighty Father, bigla-bigla na lang. Kung ikaw, no, kung ikaw naka-experience ka na may pinagpipray ka, tapos masusurprise ka, Lord, pinagpipray ko to. And then ito ang ginawa mo, mas better pa nung yung outcome na gusto ko, mas best pa yung binigay mo sa akin na outcome. Thank you, Almighty Father. Kagaya nito, 185,000 killed in the camp of the Assyrians. Isang gabi lang patay lahat. When people arose early in the morning, there were the corpses, all dead. Hindi ko naman sinasabi na yung pag may mga kaaway kayo, pag pray nyo na mamatay. Hindi. Nag-pray ba si Hezekiah na patayin ang mga tao ni Sennacherib? Wala. Walang sinabi si Hezekiah na gana patayin niyo po yung mga tauhan ni Sennacherib para hindi kami. Hindi niya diniktahan si Almighty Father. Kaya, huwag natin didiktahan yung tatay natin. Alam ni Almighty Father ang kanyang ginagawa. Ang gusto kasi natin, yung control na nasa atin, ano, Lord, ito po kasi yung ganito eh. Ang plano ko po kasi ganito. Ang plano ko po kasi ganito, Lord. Ganito po ang gagawin ko. Ito po yung plano ko. Ganun po, Lord, ganun ang gusto ko po. Hindi. Wag ganun. You let God do His own thing. Wag mong i-direct si Almighty Father. Hindi siya may i-direct. Dahil tatay natin siya. Powerful siya. May i-direct. Tingnan mo ang ginawa niya kaya sa mga Assyrians. Ang ipinag-pray ni Hezekiah, Lord, binabastos ka nila, Almighty Father. Nagpapakumbaba ako sa iyo, Almighty Father. Ikaw ang powerful. Wala akong kayang gawin. Ikaw, lahat. And look at what the Almighty Father did to the Assyrians. Isang gabi lang. Kinabukasan, patay. 185,000. Gaano kadami 185,000 pinatay ni Almighty Father? All dead. Hindi nag-pray si Hezekiah na patayin, ha? Walang ganon. Diba, pag may kalaban kayo,
Lord, patayin niyo po yun, chismis niya ako. Hindi Lord, puksain niyo sila. Hindi ganon. Ha? Puksain niyo, lamunin ng apoy. Kasi pag ganun ka magpe-pray, you have angst. Angst. In your heart, meron kang galit, hatred. Ayaw ni Almighty Father, madumi ang puso mo. Paano ka kakausapin ni Almighty Father kung madumi ang puso mo? Magpapakumbaba. Okay? Laging sinasabi, inire-remind ko, humble ourselves before God. Humble ourselves. And lift up the name of the Almighty Father and Jesus Christ. No? So ito, luhaan, si Sennacherib, verse 37. So, Sennacherib, king of Assyria, departed and went away. Oh, wala na siya magagawa, wala na akong mga tauhan, 187,000, 185,000, dedo na lahat, ano ba yan? Oh, si Sennacherib, luhaan. Sennacherib, king of Assyria, departed and went away, returned home, and remained at Nineveh. O, diba? O, verse 38. Now it came to pass, as he was worshiping in the house of Nisroch, his god. Siyempre, yung god ni Sennacherib, false god to. Si Nisroch. Sino ba si Nisroch? Nisroch. Tingnan natin si Nisroch, ha? God of agriculture. Sa Assyrian god of agriculture. God of watering and fertilizing crops. So, nagtanim na lang. Gusto na lang magtanim ni Sennacherib. Kaya sinamba niya yung false god niyang si Nisroch. Gusto na lang magtanim. Nawala na siya ng kanyang mga soldiers, mga tauhan. 185,000. O sino ngayon ang kanyang minamaliit? No, itong si Sennacherib. Ang powerful ni Almighty Father. Verse 38, now it came to pass as he was worshiping in the house of Nisroch, his god. At saka si Nisroch, ang itsura niya, eagle siya. Represented with the head of an eagle. His god, no? Yung Diyos ni Sennacherib. That his sons, Adramelech and Sharezer, struck him down with the sword. Anak pa niya, nagtraidor sa kanya, kay Sennacherib. And they escaped into the land of Ararat. Tingnan mo, tumakbo pa sa land of Ararat yung mga anak ni Sennacherib na pumatay sa kanya, si Adramelech at saka si Sharezer. Ararat means the curse reversed. So, imbis na si Hezekiah ang kanyang puntahan at awayin, ano nangyari sa kanya? The curse reversed. Nagkataon ba to na sa Ararat nagpunta yung kanyang mga anak na pumatay sa kanya? Then Esarhaddon, his son, reigned in his place. Pag si Almighty Father ang gumawa, tingnan nyo ang nangyayari. So ito ay turo sa atin ni Almighty Father. Inilagay ito, isinulat ito, it's for us. Para ipakita yung powerful si Almighty Father. Na ipakita na hindi natin dapat i-control si Almighty Father. Ipakita na dapat siya ay worship in spirit and in truth, itaas ang kanyang pangalan, magtiwala sa kanya, magpakumbaba kahit na hari o anuman ang okupasyon mo or occupation mo or trabaho mo. We must humble ourselves before the Almighty Father. Ang laki ng damage na ginawa ni Almighty Father. At kung magdadasal, hindi dapat na
may galit sa puso na na patayin niyo sila. Wala namang sinabing gano'n si Hezekiah. Sinabi lang, nagsusumbong lang si Hezekiah na parang bata. Gano'n tayo dapat lalaban sa tatay natin, no? So, ito yung tinuturo sa atin. Hindi lang ito basta story. Ha? May meaning ito. Naiintindihan ba ninyo? Na hindi dapat ikinokontrol. Tanggalin natin yung pagiging controlling natin. Ha? Gusto natin kasi control eh. Ako, hindi, geto yun eh. Alam ko yan. Mind over matter yan. Kapit ko si Almighty Father eh. Dikit kami ni Almighty Father. Pag sinabi ko kay Almighty, hindi. Bakit mo didiktahan si Almighty Father? Ha? Wala kang tiwala kay Almighty Father? Sumayabang ka pala kung ganun. Huwag mo magmayabang. Hindi mo alam ang buhay mo. Huwag ka magyayabang. Laging pagpapakumbaba. Tatay natin siya eh. Kahit na mahal niya tayo, gusto niya nirespeto siya at tinataas. Hindi mo didiktahan si Almighty Father kung ano ang gusto niya. Huwag mong diktahan. Mas alam ni Almighty Father ang ginagawa niya kaysa ginagawa mo. Hindi mo alam ang ginagawa mo eh. Ay, sino ba yung kausap ko? Let the Almighty Father do His work. Hindi ikaw ang gagawa. Huwag mo, Lord, ito ang gusto ko, Lord. Inidirect kita. Hindi. Sisira mo lang ang buhay mo at buhay ng ibang tao. Ibigay natin kay Almighty Father lahat. Huwag matigas ang ulo. Ayaw ni Almighty Father na matitigas ang ulo. Kung matigas ang ulo mo, hindi ka niya anak. Dahil walang anak si Almighty Father na matigas ang ulo. Lahat nagpapasakot kay Almighty Father. Huwag kang pabida. Bida-bida ka eh. Ang bida, si Almighty Father. Ha? Hindi ikaw. Wala kang magagawa. Si Almighty Father ang bida. Ibigay lahat kay Almighty Father. Yung nararapat sa Kanya. Anong nararapat kay Almighty Father? Lahat. Kahit yung will mo, tanggalin mo na yan. Si Almighty Father lahat. Wala tayong mahahawakan sa mundo na to. Kayamanan, wala. Katalinuhan, wala. Pagayabang mo, katalinuhan mo. Tatanggalin ni Almighty Father yan. Kung yan ang pinagyayabang mo. Ano pa ang pinagyayabang mo? Sabihin mo sa akin. O tatanggalin ni Almighty Father lahat ng pinagyayabang mo. Hindi mo nasabihin sa akin kasi alam ni Almighty Father kung anong pinagyayabang mo. Tatanggalin ni Almighty Father. Kung yun ang bagay para makasira sa'yo, tatanggalin ni Almighty Father yan ang sa ganun lumapit sa Kanya magpakumbaba. Huwag kayong yung gagawa-gawa ng sarili ninyong mga kwento, ganun. Gumagawa kayo ng sarili ninyong mga narratives tungkol sa Bible. Kinokontrol nyo si Almighty Father. Iniiba nyo yung direksyon yung mga tao. Idiredirect nyo sa ibang mga sa mga tao na sasambahin ninyo. Tinatanggal nyo ng karapatan si Almighty Father. Naintindihan nyo ba yun? Halimbawa, sumasamba kayo sa ibang mga... Sino ba yung mga sinasamba nyo? Yung mga... Yung... Natutuwa kayo sa mga pananim ninyo? Ay, piyesta ngayon na. Piyesta ngayon ng ng pananim, ng santo ng mga pananim. Sambahin natin yung santo ng pananim. Tinatanggalan nyo si Almighty Father ng karapatan.
Walang magagawa yung santo ng pananim ninyo, santo ng mga kung ano-ano. Walang magagawa sa yun. Si Almighty Father lahat. Kaya nga dito, sinisrok ko. Itong sinisrok, santo to ng mga agriculture. Kung ngayon may mga sinasamba kayo ng pang-agriculture, noon pa man din yan. Wala rin yung kwenta yung sinasamba nyo pang-agriculture. Kung may sinasamba kayo ng katalinuhan, wala akong kwenta yan. Na kay Almighty Father lahat. Si Almighty Father lahat. Yung katalinuhan ninyo, wala yan. Si Almighty Father lahat. At kung ano ang sasabihin ni Almighty Father, yun ang susundin natin. Ano yung sinabi ni Almighty Father? Tukol kay Jesus, He's my son, listen to Him. So, pakikinggan natin si Almighty Father. Dahil isa sila ng hangarin ni Jesus Christ. At si Jesus Christ, ang sabi ni Jesus Christ, nagpapatawad siya ng kasalanan ng mga tao. Anong sabi ni Almighty Father? This is my son, listen to Him. Ipapasalamat ko kay Almighty Father sa lahat-lahat. Napakabait ng tatay natin. Kung alam nyo lang, no? Alam ba ninyo? Hindi selfish si Almighty Father. Dahil kung selfish si Almighty Father, hindi niya sa atin ibibigay ang sarili niya. Hindi niya ibibigay si Jesus Christ kung selfish siya. Kasi yung ibang mga tao sasabihin, selfish si Almighty Father. Gusto niya, siya lang ang mayaman. Siya lang ang may hawak ng mundo. Totoong si Almighty Father ang may hawak ng mundo. Pero isinishare niya yon kay Jesus Christ. At si Jesus Christ, sinishare naman niya sa atin yung kanyang reign in heaven. Yung inheritance. At ang inheritance natin si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. So, bakit nyo sasabihin na selfish si Almighty Father? Lahat ng mga the best ibibigay sa atin ni Almighty Father. Hindi lang natin nakikita, nabubulag tayo, binubulag tayo ni Satanas. Yun ang pinakikinggan niya lagi. Kaya, magbasa tayo lagi ng Bible. At habang nagbabasa ng Bible, magpakumbaba tayo, Lord, hindi ko maintindihan itong Bible. Ako, inaamin ko, no? Halimbawa, itong chapter na to, tapos lilipat ulit ako sa ibang chapter kasi gusto ko nang basahin lahat, gusto ko maintindihan lahat. Ang sasabihin sa akin, anak, hindi mo maintindihan yan. Ito mo ng chapter na to, anak. Ito lang chapter na to, anak, hindi mo maintindihan yan. Oo nga, Lord, hindi ko maintindihan. Kasi hindi naman yan ang pinapabasa ko sa'yo. Ito lang ang pinapabasa ko sa'yo. Ito muna ang pinapaintindi ko sa'yo. Minsan sasabihin ko kay Almighty Father, Almighty Father, wala akong alam na sasabihin. Pag magre-record ako, wala akong alam, Lord. Ano sasabihin sa akin ni Almighty Father? Alam ko, anak, alam ko wala ka talagang alam eh. Pero tutulungan kita kung ano sasabihin mo. Alam kong wala kang alam. Honest Almighty Father. Straight to the point. Very loving. Very caring. At laging marinig natin ang boses ni Almighty Father. Nakasulat diba sa Bible? You will hear a voice behind your ear. So may proof na tayo. Nakalagay sa Bible, you will hear a voice behind your ear telling you what to do, on what direction you will go. No? Dito sa Isaiah to, di ba? Hindi ko kasi kabisado, no? Inaamin ko naman. Pero alam ko yung natatandaan ko, pinapaalala sa akin ni Almighty Father. Isaiah chapter 30 verse 21. Okay? Ito lagi nating iisipin, ha? Na, Lord, saan ba ako direksyon pupunta? Gusto ko kasing sundin kung ano ang gusto mo na gawin ko. Ngayon, yung mga ibang tao hindi nila alam
kung paano mo ba kinakausap si Lord. Ito ngayon ang sasabihin mo, Isaiah chapter 30 verse 21. Your ears shall hear a word behind you saying, this is the way, walk in it whenever you turn to the right hand or whenever you turn to the left. So, bago yun, ito muna, no? And though the Lord gives you the bread of adversity and the water of affliction, dahil araw-araw meron tayong trials and tribulations, gaya nito, bread of adversity and water of affliction, yet your teachers will not be moved into a corner anymore, but your eyes shall see your teachers. And then your ears shall hear a word behind you saying, this is the way, walk in it. Whenever you turn to the right hand or whenever you turn to the left. O babangkatin ko rin naman, sino yung mga teachers natin? Ang teacher natin, unang-una, si Jesus. Di ba tawag na sa kanya ng kanyang mga apostles, rabbi? And then, yung mga prophets, mga apostles. Okay? At yung Holy Spirit, kinakausapin tayo. Kasi mga prophets and apostles, yung kanilang mga writings dito, di ba? Inspired by the Holy Spirit, ito is the Word of God. Kaya maalala natin ito yung guidelines natin, na maalala natin at the same time, we will hear a voice behind our ear. Na pag sa psychiatrist or sa psychologist, bakit ka nakakarinig ng boses? Schizophrenia ka na ba? Schizophrenic ka na ba? Ngayon, paano malalaman kung ano ang tama? Yung maririnig mo na mga na boses or a voice behind your ear, walk in it, or word behind you, tama. Pag mali yun, hindi yung kay Almighty Father. Ha? Pag sa ikakasakit ng mga tao or ikakasama mo, hindi kay Almighty Father yun. Kaya dapat lagi tayo magbabasa ng Bible and pray to God, pray to Jesus, use the name of Jesus through the power of the Holy Spirit. Hinihingi tayo ng tatay natin, Jesus Christ at the Holy Spirit. Thank you, and God loves us all so much.